Hello guys, good morning sa ating lahat. Welcome again sa ating vlog ngayong araw na to. Today is Wednesday ngayon. Ano na, malapit nang matapos guys yung yung Ramadan. Ano na ngayon anong date na ba ngayon? 27 na pala guys. Matatapos na naman yung March, napakabilis. At ito, pasok na tayo sa trabaho. Time check muna tayo, 9:51 na ng umaga. 10 o'clock ang duty namin. So kahapon kasi may extra hours ako na siguro mga 2 oras yun. Kasi inabot na ako ng extra time na naman sa labas kasi mahirap pumasok ko sa pinuntahan ko kahapon. Napakahigpit ng security guys doon sa trabaho ko kahapon, kaya ang hirap. So ngayon medyo late ako papasok at balik tayo ulit sa workshop. Tingnan natin kung, kasi kahapon may ginagawa kong manituwok, ice machine, hindi siya natuloy. Kakabit ko sana yung compressor, hindi siya natuloy kasi nga mayroong emergency sa labas na kailangan gawin. Yung guys, ito nga, mag-alas 10 na ng umaga. So mabiyahe na tayo papunta na ng trabaho. At medyo may kainitan ngayon guys, simula na nung tag-init kasi nagsa-sunstorm na. So far nandito pa rin tayo sa Jeddah mga ka-vlog. At ito, medyo maraming trabaho ang aming mga kasama ngayon. Lahat nasa out of Jeddah, malalayo sila. Yung lahat sila na doon sa parting NEOM project namin doon sa area na yun. So ang naiwan dito ako lang at saka yung tatlo lang kami rito sa Jeddah na naiwan. So let's go guys, punta tayo sa workshop at ituloy natin yung trabaho doon kung talagang yun ang ating mga schedule ngayon. Okay, let's go. Walang control. Tinanggal yung control dito. So bago yan, naka-sealed pa. Kaso wala yung parts. Yan. So ibabalik natin yung mga parts na tinanggal dito at ating titestingin ulit kung okay. So guys, yung bagong control. Yan. Galing sa factory. So yung special order kasi guys, medyo matagal na konti yung dating ng parts. Kaya nakuhaan ng parts itong bagong unit. Ngayon ibabalik na natin. Okay, standby muna tayo guys at ating gagawin na. This is the new one. This one? This is the new. Remove this one. Okay. Ngayon, yung compressor naka-plaster na to, hindi lang natuloy kahapon kasi nga may pinuntahan ako, lumabas ako. Model niya IDT 050A-261. Ibig sabihin single phase siya. Tapos wala siyang control board. Walang control board. So let's go guys, simulan na natin yung pag-testing at nang matapos kasi may schedule naman ako sa labas. Recap muna tayo. Recap pala. Ito yung expansion valve, sensing valve, may tayong air compressor ditong maliit, filter dryer, condenser fan motor, ito yung ating water inlet sensor,
Yan, water pump, yung kulay itim na yun, ito yung ating water pump. Water pump yan. Tapos may water, ito yung ating dump valve. Ito, dump valve yan. Ito yung ating water inlet valve naman. Yan, yung kulay yellow na water inlet valve. Konektado yan guys dito. Ito yung inlet, tapos ito yung drain. So yung power supply natin nandito, pati yung model number. So yun lang. Tapos may mga sensor tayo dito. Yan, sa temperature yan, nakakonektado yan sa board. Yung sensor natin, yung ating fan cycle switch, fan cycle switch, high pressure switch, yan. Hot gas solenoid yan, yung hot gas solenoid. So ang compressor niya rotary guys, Samsung. Yan. Tapos ito yung ating curtain, nakasil pa kasi. Tapos yung ating ice thickness probe yan. So kakabit na natin yan. Ito yung ating touch control. So guys, bago natin weldingin, i-make sure natin na okay yung compressor kasi marami pa na ibang pansa ito, mamaya ang damage natin masisi ba. Kailangan i-make sure natin na siyang ground sa buong na. Paandarin muna natin ito guys kung gagana siya. Diretso welding lang para hindi tayo sumabit sa mga problema ng company. Okay guys, ito guys, ito may wiring diagram yan dito sa cover nya. Check where is the common. Sige lang. Yung marking na yan. Check lang.
زياد الناس شغالين انت ليش تجي؟ انت شوف معاهم ايش شوف معاه انا والله ما ادري كذا. هو اول كلمك صح ولا لا؟ طيب طيب من يوم ما قلت حلو حلو قاعد تمسك العملاء كلها Where is the map here? Nothing? This new compressor, how come no master? Ang purpose nito guys, kaya chichik namin to compressor. Ano to galing abroad. So baka may factory defect. Kaya i-check natin kung okay siya bago natin weldingin. Kasi guys, pag na-welding yan, ang blame yan sa nag-welding o doon sa technician.
Kaya ito yung SOP na tinatawag pag magkakabit tayo ng compressor. Mahirap na guys, napakamahal nito compressor nito, more than 5,000 reals. So ano, it's too expensive for our like us, ordinary employee. Small. Big. Then? Not big. So, Oh, inshallah. This is not good. Good big. what happened? Right. Very. Very strict, huh? He's angry. Always angry. I don't know why. Hungry wala hungry? Both. Both? Both. Alas nito lagi. So lagi kurang tayo mana. Alas siya engineer. Plus, it will reach there. I don't know why they are doing the same. Don't say like that. I know, but now I'm thinking how the spelling will be same. Yala engineer. Will reach to the point. Again? Yala. Turn on the front. You know already you have training for this, same. Why? No, you have to go program because that is new control board. Look up model number. No need. Yeah. Manual, right? Yeah, just put model number, serial number, and that's all. Date also. Yeah. You have the training, so you can apply now your training here. You testing me? Not testing you, this is normal. While you change the board, it will be like that procedure. With engineers 1 and engineer Siad, guys. Ito guys, kasi pag hindi na program yung model number, serial number niya, saka yung date, hindi magma-function yung unit na yan. Kaya kailangan ipasok mo natin yung present time at saka date, tapos yung model number and serial number ng unit. Yun ang ano yan. Kaya kung yung may magpalit ng control ng mga technician na hindi nila alam, hindi nila mapagana yan guys kahit bago yung control. Let's remove the power supply. Okay na, engineer Rizwan. What else? Another one. Inside. Inside?
What's it? Egg? Fix egg? Anda? Egg is anda. This one. No, we will kalas. You will try. Ito yung line at kami dito. So guys, nagba-vacuum na tayo. Yan. So, naalis na natin yung, ang purpose nito guys, yan. Ito yung vacuum pump natin na ginagamit. Ang purpose niya para alisin yung hangin sa loob. Yung nandun sa loob kasi winilding natin, sealed na yan eh. Para lumabas, para mailabas yung hangin. Yan yung ating ginagamit. Ito yung vacuum pump na yan. So, saglit na lang to guys. Tapos ano na lang,
Kaya mag-yelo na yan. Tapos ito yung filter dryer natin, down push, yung may ano rito, charging port sa ano, sa pagba. So yun nga guys, dito puputulin muna natin yung video rito kasi lalabas ako, may karga na siyang freon. Kargahan na natin, ito yung ginamit nating scale. Yan, ginamit natin scale yan. Tapos ito yung freon natin na ano, 410A. I-stop ko muna to kasi pupunta ako sa labas, may customer na appointment pala ngayong oras na ito, alas 12 ng tanghali. Tapos mamaya guys, hindi rin naman ako makabalik dito kasi pupunta pa ako ng McDonald's, certification naman ng grill. Mag-perform tayo ng certification o isa-certified natin yung grill ng McDonald's dito sa Palestine Street. So mamaya na, baka ano ito guys, bukas na lang ulit at itutuloy yung video or kung ano. Pero alanganin na kasi 6 hours lang ang duty namin pagka Ramadan. Kaya hindi tayo makakapag-continue ngayon. So bukas na lang ulit guys. Ipopost muna natin yung video ngayon. Okay. Ito guys, babalik na natin yung ano, yung machine. Hindi lang next day ang mangyari. After 1 week na ulit kami nakabalik dito sa trabaho kasi ano, maraming trabaho sa labas, busy tayo ngayon. Kaya ngayon medyo bakante ng konti, hindi pa alam kung ano yung schedule, kaya ibabalik na namin yung unit. Yan o, simula na ni Rizwan yung unit. And so siya the engineer, you fix already? You fix cover? What about premium? You fix or no? You charge? No. So guys, ano ni Engineer Rizwan, yung ating ice thickness probe. Dito ni-adjust yung kapal ng yelo. Ito yung adjustment niya. Pag clockwise, pakapal yung yelo. Pag anti-clockwise, panipis. Ito yung hulmahan ng ano, yung evaporator natin, yung hulmahan ng yelo. Yung tinatawag natin cube. Yan, ice cube. Yan gagaling within 13 minutes puno ng yelo yan, i-harvest niya. Pinix na namin guys yung ano, yung aming gauge, pressure gauge para i-monitor yung pressure. Saka guys, itong unit na to, itong rotary compressor, ano to, sa liquid, kaya pag magkarga kayo ng freon, huwag nyong kargahan ng liquid kasi madaling masira ang mechanical nito pag nakargahan siya ng liquid. Ayun, ganun pa rin as usual, meron tayong running capacitor, TCR ito. How are you, Engineer Rizwan? क्या हाल है? ठीक है? अच्छा है यार? Wala. Ito si Muruguru.com, ang ano namin, future Alresisa engineer. Yes, I like you, boss. If you like me, Kalas, we will get married, okay? Marriage. Sada, yala. Start. No, start. Bismillahirrahmanirrahim. Why this loose? Be working. You open water?
to guys, yung pressure na high pressure to, no? Kasi ano to 410. So yan yung low pressure niya. Ito yung high pressure niya. High pressure, low pressure. Yan. Yung amperes niya 5.5. Ang ano niya unit 8.3 yung kanyang. Tapos to mapapansin yung malamig yan pagka okay yung compressor yan. Ito malamig yan, nagpapawis ko. Ang ayaw na ayaw ng rotary yung ano, yung liquid talaga, hindi siya pwedeng kargahan ng liquid. So yun na guys, yung ating final inobserbahan natin. Tapos mamaya alis kami, punta kami doon sa isang client at pinapa-pull out naman yung dalawang ice cream machine na maliit, si 161 for maintenance, kasi grabe ka rumi yung ano nila, unit. Kaya nirepus namin pull out para ma-repair at malinis ng maayos dito sa workshop guys. So yun muna yung update natin at patapos na yung ating ice machine so far. Nagpalit lang tayo ng compressor at saka control board. Yun ang kinuha natin dati. So yun muna guys. So nakakaano na tayo guys, 12 minutes and 36 seconds or 40 seconds. Malapit na mag-harvest yan. Yan na. So mga 14 minutes siguro isang batch. Yung ano niya, factory seated niya yung ano, yung gap nung ice thickness. Mga 14 minutes siguro. Minutes. Yan guys yung operation niya. Pagkatapos niyang mag-harvest, tatapon niya yung existing water dito, yung tiyan, para malinis, para pag refill ng bago, fresh water ulit. Yan. Tapos ito yung pressure natin sa harvest. Yung low side natin almost 140. Yung ating high side 200. So isa pa at isasarado na natin. Okay. So yun lang guys, ganun lang yan. Ayan, yellow na tayo. Ano to, ang model nito ano, IDT 0750. It means 750 pounds within 24 hours. So yan ang capacity niya. So 750 pounds, i-divide lang natin sa ano yan, sa 2.2 kasi ang 1 kilo ang ilang kilo, ang isang pound, isang kilo, 2.2 pounds pala, isang kilo. So divide divide natin sa 2.2 lang. So nasa 349 kg siya. Ang 349 kilo ang mapoproduce na within 24 hours. Ang isang scenario guys, pagka nagdidepende pa rin yan sa water temperature at saka sa ambient temperature. Pagka medyo mataas yung ating water temp, yung ating ambient medyo mabagal ng konti, hindi niya mabibigay yung 100% na produce ice. So yun ang ang problema rito sa Saudi Arabia pag sobrang init ng lugar at saka yung tubig. Alam niyo naman pag summer, di ba, sobrang init dito sa Saudi Arabia. So yun, medyo hindi siya nagbibigay ng 100% na ice na ganun karami.
Ito nga guys, at natapos na natin yung trabaho dun sa sa ice machine. Yun yung inaano ni Rizwan dun. Ito. At hanggang dito na lang muna yung video natin para dito sa ice machine na to. At standby lang kayo guys, at mayroon tayong mga gagawin ngayong holiday. May 6 days kaming holiday ngayong after Ramadan. So siguro tayo, kasin po ulit sa tabing dagat. Yun lang naman ang pinaka rito, pinakang libangan namin mga OFW dito sa gitnang silangan. Pagka holiday may mga gathering na mga magkakakilala. So yun lang muna guys, at see you in the next episode of our